3 signs na walang respeto sa'yo ang partner mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, hindi nagpapaalam. Ginagawa niya ang mga desisyon na dapat pinag-uusapan ninyo. At hindi nagsasabi sa'yo nang hindi ka man lang kinukonsidera o ini-inform. Number 2, sinusumbatan ka sa mga bagay na hindi mo naman hiniling. Lagi niyang ipinapamukha ang mga ginawa niya para sa'yo. Kahit kusa naman iyon at hindi mo naman pinilit. Number 3, minamaliit ang feelings at opinion mo. Kapag nagsasalita ka, binabaliwala ka niya. Tinatawanan o sinasabihang nag-overreact ka na naman. Imbis na pakinggan at intindihin, ganon ang ginagawa niya. Kaya kung nararamdaman mo ang mga ganitong bagay araw-araw, hindi mo dapat baliwalain. Respect is a two-way street at hindi dapat ikaw lang ang nagbibigay habang siya ay kumukuha lamang. Mahalagang kilalanin kung sino ang tunay na nagpapahalaga sa iyo. Minsan mahirap aminin na kailangan mo nang lumayo lalo na kung may attachment. Pero tandaan, ang sarili mo at ang emotional well-being mo ay hindi mo dapat nakukompromiso. Hindi ka magiging selfish kung inuuna mo ang kapayapaan ng iyong puso. Ang respeto ay hindi dapat pinipilit o hinihingi. Kung hindi ito natural na naibibigay, malamang ay may malalim na isyu sa isang relasyon. Huwag matakot na magsalita o magdesisyon para sa sarili mo. Lalo na kapag napapansin mo ang 3 signs na banggit ko. Maglaan ng oras na mag-reflect. Tanungin ang sarili mo kung worth it ba ang ma-stress o magdulot ng sakit sa iyong isipan dahil sa relasyon na iyong nararanasan. Minsan ang pinakamabuting gawin ay ang bitawan at humanap ng mas maayos na samahan. Tandaan mo na ang healthy relationship ay nagbibuild yan ng respeto, tiwala, komunikasyon at hindi mo kailangan magtiis sa isang sitwasyon na paulit-ulit kang nasasaktan. Surround yourself with people who truly value and uplift you. Hindi mo kailangan magmadali sa desisyon, pero wag ding patagilid ang sarili mo sa sakit at hindi maayos na trato. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi ego. Ito ay survival at self-respect. Tandaan mo yan. God bless. Hindi ka maliligtas ng love lang kung pareho kayong walang pera. Makinig ka para malaman mo. Walang mas romantic pakinggan kaysa sa kahit mahirap basta magkasama. Pero ito ang katotohanan na ayaw aminin ng karamihan. Hindi kayo papakainin ng love. Hindi kayo babayaran ng lambing. Hindi kayo ililigtas ng kilig kapag dumating ang bills, emergency at responsibilidad sa buhay. Sa simula, okay pa. Malambing, supportive, pangako dito, pangarap doon. Pero habang tumatagal, lumalabas ang realidad. Pagod kayo pareho, wala kayong ipon, walang malinaw na plano at pareho kayong umaasa na magiging okay rin ang lahat balang araw. Tandaan mo sana na hindi kusang magiging okay ang buhay kung wala kang gagawin. Ang love, hindi niyan mababayaran ang renta. Hindi niya yan mabibili yung mga gamot na kailangan mo. At ang love, hindi niya maayos yung magandang kinabukasan mo. Kapag pareho kayong walang pera, pareho kayong magiging source ng stress sa isa't isa. Hindi dahil masama kayo, kundi dahil kulang kayo. Maraming relasyon ang namamatay hindi dahil sa third party o may nag-cheat, kundi dahil sa financial pressure. Unti-unting nauubos ang pasensya, nawawalang respeto, nagiging sumbatan ang pangarap at sa huli, ang salitang mahal kita na uuwi o nagiging sana iba na lang. Hindi ito tungkol sa pagiging materialistic. Ito ay tungkol sa stability. Hindi mo kailangang maging mayaman para magmahal. Pero kailangan mo maging capable para magtayo ng buhay kasama ang minamahal mo. Kung pareho kayong walang pera at walang direksyon, hindi kayo lovers. Magkakampi lang kayo sa kahirapan. At ang kamping walang armas, talo sa unang putok ng problema. Kaya ayusin mo muna ang income mo, disiplina at plano mo sa buhay.
Mag-build ka ng kakayahan bago ka mag-build ng pamilya. Kung magmamahal ka, siguraduhin mong may dala kang kakayahang mag-lead, mag-provide at mag-protect. Hindi lamang basta puro pangako o pangarap. Love is powerful, pero love na walang pundasyon, babagsak yan. Build first, love next. Para kapag dumating ang bagyo, hindi kayo lulubog, sabay kayong tatayo at aangat. Tandaan mo yan. God bless. Iniiwan ng babae ang lalaking walang direksyon sa buhay kasi kinig ka para malaman mo. Hindi ka iniwan dahil mahirap ka. Hindi ka iniwan dahil kulang ka sa effort. Iniwan ka dahil wala kang patutunguhan. Ito yung masakit na katotohanan na ayaw marinig ng ilang mga lalaki. Ang babae kahit mahal ka pa niyan, napapagod rin. Hindi sa kakahintay ng pera, kundi sa kakahintay ng plano. Walang mas nakakapatay ng attraction kaysa sa lalaking araw-araw pareho ang reklamo. Pareho ang problema, pareho ang excuses. Pero taon na, wala pa rin nangyayari. Wala pa rin galaw. Masipag ka nga, pero masipag ka sa maling direksyon. Busy ka nga, pero busy ka lang mabuhay. Hindi para umasenso. Ang babae, hindi iyan naghahanap ng perpektong lalaki. Ang hinahanap niya ay lalaking may direksyon sa buhay. Kahit maliit pa, kahit mabagal pa, basta malinaw at may patutunguhan. Kasi kapag wala kang direksyon, hindi niya alam saan siya sasama. Hindi niya alam anong future ang hinihintay niya. Hindi niya alam kung aasenso ba kayo o paulit-ulit lang. At kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka pa kalambing, hindi ka kayang ipaglaban ng babae kung wala siyang nakikita ang kinabukasan sa'yo. Ito yung hindi inaamin ng karamihan. Ang babae, wired yan sa security. Hindi lang pera kundi assurance. Kapag ang lalaki walang pangarap, walang plano, walang pag-unlad, walang ginagawa para mag-level up, unti-unti kang nawawala sa respeto niya. At kapag nawala ang respeto niya, kahit gaano ka pa niya kamahal, iiwan at iiwan ka niyan. Hindi dahil yan sa pagiging materialistic, survival instinct iyan ng mga babae. Ayaw ng babae na maging asawa ang lalaking puro balang araw, puro hintayin mo lang, puro magiging okay din, pero walang action. Mas pipiliin pa niyang maging mag-isa kaysa makulong sa relasyon na paikot-ikot lang. Masakit marinig pero ito yung katotohanan. Ang lalaking walang direksyon ay liability sa relasyon. Kaya kung iniwan ka, huwag mo muna sisihin ang isang babae. Huwag mo munang sisihin ang babae. Tanungin mo muna sa sarili mo kung may patutunguhan ba ako? May narating na ba ako? May sinusulong ba akong pangarap? May nakikita ba siyang kinabukasan kasama ako? Kung wala, hindi ka iniwan dahil hindi ka sapat. Iniwan ka kasi hindi ka umuusad at wala kang direksyon sa buhay. Ayusin mo muna yung direksyon mo kahit wala ka pang pera. Kahit nagsisimula ka pa lang. Kapag malinaw na ang direksyon mo, susunod na ang respeto, susunod na ang attraction, susunod na ang tamang babaeng matagal mo nang hinihintay na makakasama habang buhay. Tandaan mo yan. God bless. Hindi ka talaga niya minahal. Pinagtiisan ka lang habang may mas maganda siyang option. Masakit to pero kailangan mong lunukin. May mga relasyon na hindi nagsisimula sa love. Nagsisimula lang sa kawalan ng mas maayos na choice. Pinili ka niya hindi dahil ikaw ang gusto niya, kundi dahil ikaw yung palaging nandyan, ikaw yung available, ikaw ang consistent, ikaw ang kaya niyang kontrolin. At habang ikaw todo effort, todo adjust, todo umintindi, siya naman ay tahimik lang, nag-o-observe. Tinitimbang kung hanggang saan ka lang, kung hanggang kailan ka pwede, kung may mas darating pa bang mas mataas ang value kaysa sa'yo. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit bigla siyang lumamig, bigla siyang nalito, bigla siyang nagbago, bigla siyang naghahanap ng iba na mas malinaw raw. Hindi siya nalito,
nag-upgrade lang siya. At ito ang mas brutal na parte ng magiging karanasan mo. Habang ikaw nagmamature sa relasyon, siya nagsha-shopping ng options. Kaya maraming lalaki ang nasisira kasi akala nila sapat na ang pagiging mabuti, mabait, loyal at consistent. Hindi nila alam na sa modern dating, sa modernong panahon natin ngayon, value ang pinipili, hindi effort. Hindi ka iniwan dahil masama ka. Iniwan ka dahil hindi ka pabuo. Wala ka pang sapat na direksyon, leverage o authority sa sarili mong buhay. At sa mundo ngayon, walang nag-aantay sa lalaking may potensyal. Ang hinahabol ay yung may napatunayan na. Kaya kung nasaktan ka, huwag kang magmamakaawa. Huwag kang maghahabol at huwag kang magpapaliwanag. Gamitin mo yung sakit para ayusin yung disiplina mo, mindset mo, pera mo, katawan mo at higit sa lahat, ang direction mo sa buhay. Kasi ang lalaking may control sa buhay niya, hindi kailanman pinagtitiis lang. Pinipili iyan ng isang babae. At kapag dumating yung araw na hindi ikaw na ang pumipili o pinipili ka na, siguraduhin mong hindi ka na bumabalik sa mga taong ginawa kang placeholder lang sa buhay nila. Tandaan mo yan. God bless.